Alam nyo guys, sa lahat talaga ng tarantado, ang nangunguna talaga dito si Harry Roque. Paano mo naman nasabi, Mima? Nakikita niya ang balitang yan. Talaga nga namang nasobran sa pagiging... Nasa panic mode si Butanding. Sabi ba naman niya, Roque calls on other media workers to stand with SMNI. Tapos yung may-ari ng SMNI. Ito guys, so, napakadaming violation. Sex trafficking, fraud, diba? Utangin lang yun. Sino yung tutulong sa inyo? Tapos, itong SMNI guys, hindi rin sumusunod sa KBP. I mean, hindi itong miyembro pala, ng KBP. Walang sinusunod na code of ethics. Sino ba namang mag-i-stand firm sa network nyo? Eh, di ba bawal yung pagmumura? Bakit ho, ini-air nyo ang pagmumura ni Kadigungan? Utang. Sa lahat talaga ng tarantado, si Harry Roque yung pinakamalala dito. Naalala nyo din guys, yung pumunta siya sa sa meeting doon sa China. Hindi naman siya parte ng kabinete ni Pangulong PBBM. Bakit siya attend ng meeting doon sa sa Chinese? Di ba? Napakatarantado talaga na itong Butanding na to. So ngayon, yan, Roque calls on other workers, other media workers to stand with SMNI. Kasi nga daw guys, kinikitilan daw ho ngayon ng administrasyong to ang press freedom ho ng mga TV station. Yan ho yung claim ni Butanding. Butanding, hindi pa ba sapat na ebidensya yung ginawa ni Ka Eric na kanyang paglalabas ng fake news? Hindi pa ba sapat yun para tanggalan kayo ng prangkisa? Hindi pa rin ba sapat yung pagmumura ni Kadigungan? Kasi walang sinusunod na code of ethics, guys. Itong SMNI, kaya anytime pwede silang magmurahan dyan. At hindi ho literal na pang broadcaster yung kanilang pananalita. Nang babastos kayo. Sa tingin nyo, may kakampi sa inyo. Abay, Harry Roque lang talaga, saka lang. Harry Roque lang, wala kasang tama. Anyway, basahin natin. Tingnan yung pagmumukha ni Harry Roque, guys. Oh. Parang nalugi ng 10 million. Nalugi ng 650 million confidential funds. Oh. Anyway, sabi dito, lawyer Harry Roque, former presidential spokesperson, has asked media practitioners to stand in solidarity with Sunshine Media Network International SMNI, saying that supposed threat of franchise revocation is an attack on press freedom. Kayo nga yung nagpasara dito sa ABS-CBN eh. Diba? Baka naman nalilimutan nyo, pinagtulungan nyo ang Giant Network. Kung ang Giant Network nga, natanggalan ng prangkisa dahil sa kanilang pagiging bias sa pagre-reporting, ito pa kayang nagpakalap ng fake news? Kaloka ka naman, Harry Roque. Ang tindi ng amats mo. Fake news na nga kayo. Gusto mo, kampihan pa kayo? Ang titindi nyo. Talagang nga namang nakaka-proud yung mga DDMs. Talagang may future kayo para sa ating bayan. Nakakaloka. Hindi talaga ako makapaniwala. Ito talagang si Harry Roque. Alam mo, Harry Roque, lahat ng bagay ay weather lang yan. weather lang yan. So, kung ano yung ginawa nyong masama, siya din yung babalik sa inyo. Ang dami nyong ginawang kasalanan, tapos gusto nyo, kampihan pa kayo. Sino ba namang hindi mauurat na wala naman yung ginastos ng 1.8 billion itong Congress, which is si House Speaker Martin Romualdez, tapos pinaratangan nyo na siya lang yung gumastos. So, bali guys, ang napapansin ko dito, isa na lang yung magiging galaw nila dyan. Gawin yung sacrificial lamb, itong si Ka Eric, Lorraine Badoy, yung mga bulugok na nagsasalita dyan sa SMNI, sa gikan sa masa. Gawin yung sacrificial lamb para kung sakali man, di ba, manatili yung network nyo. Kasi, kung hindi nyo tatanggalin dyan si Ka Eric, abay, dali kayo. Anyway, ito yung balita, guys. Roque is referring
to the House Committee on Legislative Franchise Inquiry on issues hounding SMNI after host in a program claimed that Speaker Martin Romualdez had spent 1.8 billion for his travel. So nananawagan po ako muli sa mga kasamahan sa media. Meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Wala namang masama guys sa malayang pamamahayag kung yung sinasabi nyo ay makatotohanan at hindi ho nakakaapekto sa sambayan ng Pilipino. Ang problema nga lang, pinapayagan na nga kayong mag-on-air dyan kahit hindi kayo miyembro ng KBP. Tapos ito yung nakakatawa guys religious group organization daw sila, religious TV network station. Pero ang toxic. Anyway, 'di ba? Hindi na nga kayong miyembro ng KBP, wala na nga kayong sinusunod na code of ethics, hindi na nga pang-broadcaster yung kinikilos nyo, tapos kayo pa itong may ganang gumawa ng fake news, tapos ngayon, abay ang lakas pa ng loob mo, nasabihan ho, na tinatanggalan ho ng boses itong mainstream media sa malayang pamamahayag. Ang toxic, dyan na guys nagsasalita si Panelo, si Sasot, sino pa? Si Lorraine Badoy na hindi naman miyembro ng NTF-ELCAC tapos up to this moment nagsasalita pa din dyan. Si Ka Eric, si Digong, ang dami pa. Super toxic na nga tapos pinapagtanggol niyo pa. Abay, talaga nga namang nakaka-proud. Diba? Anyway, ito yung yung video guys, panood ko sa inyo. Yung pagsasalita niya. Ba't nawala ng natin dito? So guys, pakita ko sa inyo. Makikita niyo yung video niya kung paano siya nagmakaawa sa ibang mainstream media. Former presidential spokesperson Harry Roque is asking media practitioners to stand in solidarity with Sunshine Media Network International or SMNI, saying that supposed threats of franchise revocation is an attack on press freedom. In a video clip taken by the Kamuning Pandesal Forum on Thursday, Roque can be seen pleading to media workers to ensure that press freedom is protected. Nananawagan po ako muli sa ating mga kasamahan sa media. Meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Itong kalayaan po ng mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya, dahil kinakailangan pahalagaan po natin ang malayang merkado ng idea na nakakatulong sa pagbubuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. This comes as the House Committee on Legislative Franchises looks into issues hounding SMNI after hosts in a program claimed that Speaker Martin Romualdez had spent 1.8 billion pesos for his travels. To recall, the same committee in the 18th Congress stripped the media giant ABS-CBN of a new franchise in July 2020 amid the COVID-19 pandemic. Roque was a cabinet official during the time of former President Rodrigo Duterte. He said that there would be no chilling effect on the denial of ABS-CBN's new franchise since its business is entertainment, not news. In Pandesal Forum's clip, Roque says he hoped for support for SMNI, whatever a person's political color is. Sana po, kalimutan natin ang kulay dahil kahit tayo ay pula, verde, or itim, at kalayaan pong pinag-uusapan, dapat sama-sama ang lahat ng mga mamamayan. Tignan nyo kung paano to nang gagago. Talaga nga naman, may tama ka, Dudong. May tama ka talaga, Harimaw. Kalimutan daw ang kulay. Talaga nga namang tinatawanan kayo ngayon ng giant network na ABS-CBN. Alis sa tingin nyo kakampihan kayo, halos ng mainstream media, kaaway kayo. Talaga nga naman, ang tindi ni Harry Roque, pinapatay daw ang malayang pamamahayag. Ang ABS-CBN nga, bias lamang sa kanilang reporting, natanggalan ng prangkisa. Ito pa kayo nagpapakalap ng fake news? Oh boy. Anyway, sa lahat talaga ng mga tarantado, si Harry Roque yung masasabi kong nangunguna. Yun lamang ho guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.